Assalamualaikum and good day. I am Riza Mangula Masipad and ito yung continuation ng report ni Moxin Ampuan and I am going to discuss here yung mga almost two wheels ni Jose Rizal nung nasa Madrid pa siya. So, let's start. Duel with Antonio Luna. Towards the end of August 1890, Rizal attended a social reunion of the Filipinos in Madrid. As was customary in these weekly reunions of the Paisanas, wine was served. After drinking so many glasses, the guests became more loquacious and the conversation flowed freely. So one of them is Antonio Luna became drunk. Sa maikling paliwanag, sa pagtatapos ng Agosto 1890 ay dumalo si Rizal sa isang social reunion ng mga Pilipino sa Madrid. Gaya ng nakaugalian sa lingguhang pagsasama-sama ng mga paisano ay naghahain ng alak. Matapos uminom ng napakaraming baso ay mas naging madaldal ang mga bisita at palayang dumaloy ang mga usapan. Ang isa sa kanila ay si Antonio Luna na nalasing. So, at the time, Luna was bitter because of his frustrated romance with Nelly Bustad. Deep in his heart, he was blaming Rizal for his failure to win her. Although Rizal had previously explained to him that he was not in love with her, in a fit of jealousy, which his alcohol-befogged mind could not control, Luna uttered certain unsavory remarks about Nelly. Sa mga panahong iyon, ay bitter si Luna dahil sa frustrated romance niya nila Nelly Bustad. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sinisisi niya si Rizal sa kanyang kapiguan na manalo sa kanya, bagamat nauna nang ipaliwanag ni Rizal sa kanya na hindi niya ito mahal. Dahil sa paninibugho na hindi makontrol ang kanyang isipan ng puno ng alak, nagbitaw si Luna ng ilang hindi masarap na pahayag tungkol kay Nelly. So Rizal hurt him. His high sense of chivalry could not tolerate any slur against the honor of any woman. Angered by the slanderous remarks, he challenged Luna, his friend, to a duel. Rizal was a better pistol shot than Luna, but the latter was his superior as a swordsman. Luna, as the challenge party, had the choice of weapon. Logically, he would have to choose the sword, in which case Rizal's life would be in jeopardy. Narinig siya ni Rizal. Ang kanyang mataas na pakiramdam ng kabayanihan ay hindi maaaring tiisin ang anumang paninira laban sa karangalan ng sinumang babae. Sa galit sa mga mapanirang salita, hinamon ni Rizal si Luna, ang kanyang kaibigan sa isang duel or tunggalian. Si Rizal ay isang mas mahusay na pistola kaysa kay Luna, ngunit ang huli ay ang kanyang superior bilang isang ekskramador. Si Luna bilang hinahamon na partido ay may pagpili ng mga armas. Logically, kailangan niyang piliin ang espada kung saan malalagay sa alanganin ang buhay ni Rizal. The Filipino were shocked by the incident. They tried to pacify Rizal and Luna, pointing out to both that such a duel would damage their cousin's pain. Fortunately, Luna, when he became sober, realized that he had made a fool of himself during his drunken state. He apologized for his bad remarks about the girl. Rizal immediately accepted his apology and the two became good friends again. Nagulat ang mga Pilipino sa pangyayari. Sinubukan nilang patahimikin sina Rizal at Luna na itinuro sa dalawa na ang gayong tunggalian ay makakasira sa kanilang layunin sa Espanya. Mabuti na lang at ang pagtanto ni Luna nang matino na siya sa panahon ng kanyang kalasingan. Humingi siya ng paumanhin sa hindi magandang sinabi nito tungkol sa dalaga. Agad na tinanggap ni Rizal ang kanyang paghingi ng tawad at ang dalawa ay naging magkaibigang muli. Rizal challenges Retana to duel. Rizal was by nature neither hot-tempered nor pugnacious, but when the honor of his people, family, women, or friends was besmirched, he never hesitated to fight, even if he were risking his own life. On another occasion, he challenged another man to a duel, Wenceslao A. Retana, his bitter enemy of the pen. Si Rizal, sa likas na katangian, ay hindi mainitin ng ulo o masungit, ngunit nang ang kanyang karangalan sa mga tao, pamilya, kababaihan,
o mga kaibigan ay nasira. Hindi siya nagdadalawang isip na lumaban kahit na itataya niya ang kanyang sariling buhay. Sa isa pang pagkakataon, hinamon niya ang isa pang lalaki sa isang tunggalian na si Wenceslao I. Retana, ang kanyang mahigpit na kaaway ng panulat. Retana, a talented Spanish scholar, was then a press agent of the Farias in Spain. He used to attack the Filipinos, including Rizal, in various newspapers in Madrid and other cities in Spain. One day, he imprudently wrote an article on La Escopa, an anti-Filipino newspaper in Madrid, asserting that the relatives and friends of Rizal had not paid their rents so that they were ejected from their lands in Calamba by the Dominicans. Si Retana ay isang mahusay na scholar ng Espanyol. Noon ay isang ahente ng pamamahayag ng mga prayle sa Espanya. Dati niyang sinasalakay ang mga Pilipino kabilang si Rizal sa iba't ibang pahayagan sa Madrid at iba pang lungsod sa Espanya. Isang araw ay walang ingat siyang sumulat ng isang artikulo sa La Escopa sa isang anti-Filipino na pahayagan sa Madrid. Naiginiit na ang mga kamag-anak at kaibigan ni Rizal ay hindi nagbabayad ng kanilang mga renta kahit sila ay pinalayas mula sa kanilang mga lupain sa Calamba ng mga Dominicano. Such an insult steered Rizal to action. Immediately, he sent his seconds to Retana with his challenge to a duel. Only Retana's blood or his apology could vindicate the good name of Rizal's relatives and friends, because he believed that the discretion is the better part of valor, and more so, to save his own skin. Retana at once published a retraction and apology in the newspapers. His seconds had warned him that he had no chance whatsoever against Rizal on a field of honor, for Rizal was his superior in pistol and sword. Ang ganitong insulto ang nagpakilos kay Rizal. Kaagaran, ipinadala niya ang kanyang mga segundo kay Retana, kasama ang kanyang hamon sa isang tunggalian. Tangi ang dugo ni Retana o ang kanyang paghingi ng tawad ang makapagbibigay pagtibay sa mabuting pangalan ng mga kamag-anak at kaibigan ni Rizal. Dahil naniniwala siya na ang paghuhusga ay ang mas mahusay na bahagi ng lakas ng loob at higit pa, upang iligtas ang kanyang sariling balat. Agad na inilathala ni Retana ang pagbawi at paghingi ng tawad sa mga pahayagan. Ang kanyang mga segundo ay nagbabala sa kanya na wala siyang anumang pagkakataon laban kay Rizal sa isang larangan ng karangalan, dahil si Rizal ay kanyang nakakataas sa pistola at espada. The incident silenced Retana's pen against Rizal. He developed a great admiration for the latter, and years afterwards, he wrote the first book-length biography of the greatest Filipino hero, whose talents he recognized and whose martyrdom he glorified. Ang pangyayaring ito ay nagpatahimik sa panulat ni Retana laban kay Rizal. Malaki ang paghanga niya sa huli at ang pagkaraan ng mga taon ay sinulat niya ang unang talambuhay na may haba ng aklat ng pinakadakilang bayaning Pilipino, na ang mga talento ay kinilala niya at ang kanyang pagkamartir ay niluwalhati niya. Yun lang po sa aking part. Thank you.